Gabriel's point of view. Gusto kong bawiin ang pagtanggi ko kay Ashley na sumama siya sa China pero mas kinakain ako ng konsensya ko dahil wala naman talagang katotohanan na pupunta ako sa China. Sinabi ko lang yon sa kanya dahil gusto kong unti-unti na siyang tanggapin sa buhay ko. Pero paano ko sisimulan lalo na at may bumabagabag pa rin sa akin kung anong namamagitan sa kanya at sa lalaking lagi kong nakikitang kasama niya. Isama pa na bago ko siya maisipan na huwag palabasin ng mansyon, ay lagi na lang siyang may pinupuntahan na hindi ko alam kung saan. Kaya nga iyon ang aalamin ko para klaro na sa akin ang lahat kapag tinanggap ko na siya ng buo. Bukod kasi sa nawala na ako ng pag-asa kay Cindy, dahil tuloy-tuloy na talaga ang kasal niya sa lalaking pinagkasundo sa kanya. Wala namang masama kung pagtutuunan ko ng pansin si Ashley, dahil asawa ko naman na siya. Aside from that, I can feel that my wife is really working hard for our marriage to work. Napalingon ako kay Ashley nang gumalaw siya sa higaan namin. Ako naman ay nagkunwaring abala sa pag-iimpake ng dadalhin ko kuno sa China. Good morning. Sorry, ngayon lang ako nagising. Bala ko sanang ako nang mag-impake ng mga dadalhin mo. Malambing niyang sagot at sumandal sa headboard ng kama. Binalik ko naman ang tingin ko sa ginagawa ko. Okay lang, konti lang naman mga dadalhin ko eh. Dahil ayoko nang masyadong maraming dala pagpunta ron. Siya nga pala, breakfast is ready. Bumaba ka na. Nauna na akong kumain dahil papasok muna ako sa office ko, bago ang flight ko. Didiretso ka na sa airport pagkagaling mo sa work? Tanong pa ni Ashley. Oo. Ilang araw ka nga ulit doon? I still don't know yet, but to estimate maybe 1 to 2 weeks. Sabi ko habang sinasarado na ang zipper ng luggage ko. Ang tagal naman. Bulong ni Ashley na narinig ko naman. Tuluyan na akong lumingon sa kanya. Tatawag naman ako rito. Sige na, bumaba ka na at mag-agahan. Tumango naman siya at dahan-dahang dumiretso sa banyo. Nang matapos siyang mag-ayos ay sumunod na agad ako at naligo. Swerte ko nga dahil naunahan ko siyang mag-breakfast. Dahil nakausap ko pa sila manang tungkol sa bala ko. Ang hindi lang nakakaalam ng bala ko ay si Judy. Dahil bukod sa may pagkamadaldal yun, ay alam kong malapit siya kay Ashley. Naiintindihan naman nila manang training ang plano ko. Kaya wala naman akong naging problema sa kanila. Pagbaba ko ng hagdan ay nakasilubong ko si Ashley. Napaakyat naman na ng hagdan. Lumungkot ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ko. Talaga bang hindi ako pwedeng sumama? Nakalabi niyang tanong. Napangiti naman ako sa kinikilos ng asawa ko. Hinawakan ko siya sa baba at pinakatitigan sa mata. Huwag na nga, sigurado kong hindi kita maaasikaso ron. Hindi mo naman ako kailangang asikasuhin eh. Dapat nga ako ang mag-asikaso sa'yo ron. Isa pa, na-miss ko na rin ang mag-travel kahit saglit lang. Minsan kasi naiinip na rin ako rito sa mansyon. Huwag ka nang makulit, Ashley. Dito ka na lang. Isa pa, pinapayagan na ulit kitang lumabas. Do what you want. Go shopping. Pag-aanyaya ko sa kanya, I started pulling my luggage to the main door. Tinignan ko pa ulit si Ashley na nakatingin din pala sa akin. Kumaway naman siya nang magtagpo ang tingin namin. Bye, take care, Gabriel. Bye, my wife. Take care also. I'll be back. Napailing na lang ako nang makita kong si Ashley na may kasamang babae palabas ng isang kondominium. Ito na ang pangatlong beses niya na lumabas ng mansyon sa loob lamang ng isang linggo. Ang naunang 2 beses ay dito rin siya nagpunta. Matagal siyang naglalagi rito at kapag naman lumabas siya ay diretso uwi na siya. Hindi ko alam kung sinong pinupuntahan niya sa condominium building na ito dahil sa higpit ng seguridad ay hindi ako makapasok. Ito tuloy ang unang beses ko na makita siya na may kasama palabas ng gusali. Masaya siyang nakikipag-usap sa babae na hindi ko makita ang muka dahil natatakpan ni Ashley. Nakahawak sa isa niyang braso ang babae at halatang close na close niya ito.
Medyo nakahinga naman ako ng maluwag na babae naman pala ang pinupuntahan ng asawa ko. Akala ko kasi ay yung lalaki na naman na ilang beses ko nang naabutang kasama niya ang nakatira dito. Agad kong sinundan ng kotse nila at napadpad kami sa mall. Mabilis ang bawat kilos ko sa pagsunod sa kanila dahil ayokong malingat kahit saglit. Naglibot-libot lamang sila at kung minsan ay papasok sa mga butik. Hindi ko binibigyang atensyon ang kasama ni Ashley dahil sa asawa ko lamang ako nakafocus. Natutuwa kasi ako dahil lahat ng damit na magustuhan niya ay ayaw niyang bitawan. Agad ko namang inayos ang hood ko at face mask. Nagsalamin din ako ng walang grado dahil mukha naman akong kakaiba kung magsusuot ako ng shades sa loob ng mall. Maging successful lang ang disguise ko. May ilang butik silang pinapasukan na hindi ko na sila sinusundan at nag-aabang na lamang ako sa labas. Nang sinusubukan ko ng tignan ng kasama niya ay ang likot naman ng ulo nito at lagi ring nakatalikod sa pwesto ko. Nang mapadpad sila sa bookshop, ay sinundan ko na sila hanggang sa loob. Nasa dulo na kami ng bookshop kung saan nakahilera ang mga libro na parang sa library. Walang katao-tao rito sa dulo dahil naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Nakikita ko na rin sila paminsan-minsan kapag kumukuha ko ng libro sa lalagyan. Nasa kabilang hilera kasi sila at ako naman ay nasa bukod na hilera ng mga libro. Dahil kapag tumabi ako sa kanila ay baka mamukhaan pa ako ni Ashley kahit na nakadisguise ako. Rinig ko ang mahina nilang usapan dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Kumuha ko ng isang libro at kunwari ay binabasa ko ito habang nakikinig sa usapan nila. Mahirap na at baka magkahulihan at makita nila akong nakikinig sa kanila. Kamusta na si kuya? Anong balita? Kailan daw siya uuwi? Tanong naman ang kasama ni Ashley. Si Gabriel? Hindi niya pa raw alam eh. Napakunot noon naman ako nang marinig ko ang pangalan ko. Na-miss mo na no? Pangaasal sa kanya ng kasama niya. Napailing at napangiti na lang ako. Ano ka ba naman, Rose? Malamang asawa ko yun. Hindi ko na gaanong binigyang pansin ang sagot ni Ashley dahil sa narinig kong pangalan. Kapangalan niya pa ang kapatid ko. My dear sister, remember that your kuya loves you so much. Bigla ay nakaramdam ako ng pangungulila. Sandali, wala tong price tag ah. Itatanong ko lang sa cashier, dito ka muna. Paalam ni Ashley. Sige lang, go. Narinig ko naman ang papalayong hakbang ni Ashley. At ang kasama naman niya ay pinakikiramdaman ko na nagbubuklat-buklat ng mga libro. Agad akong lumipat sa kabilang row ng bookshelves kung nasaan ang kasama ni Ashley. Nakita ko naman ito na abala sa pagtingin-tingin ng mga libro. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba siya dahil sa pagkakatanong niya kanina ay mukhang naipakilala na ako ni Ashley sa kanya. Mahirap na at baka mabuko pa kaya hinayaan ko na lang siya at nagkunwaring nagtitingin-tingin na lang din ako ng libro sa tabi niya. Abala ako sa paglipat ng pahina ng libro na kinuha ko kahit hindi ko naman alam to nang kalabitin ako ng katabi ko. Napahinto ako sa ginagawa at tumingin sa kanya. Excuse me, pwede pakiabot ng book 3 nito? Ayun oh, hindi ko kasi abot eh. Pakiusap nito. Ako naman ay tila nabato sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko ay nanlamigang pakiramdam ko sa nakita ko. Ano ang ibig sabihin nito? Nakakailang missed call na si Ashley sa akin pero hindi ko pa rin siya sinasagot. 3 linggo na kasi akong hindi umuwi sa amin. At dito na muna ako sa bahay ng parents ko umuwi. Sagutin mo na, miss ka na niyan. Kantsaw ni Richard sa akin. Kahit kailan talaga ay walang kaseryosohan sa buhay itong si Richard. Nandito kami ngayon sa balcony sa bahay ng parents ko. Si Daddy ay hindi pa umuwi pero hindi naman magagalit yun. Baka matuwa pa nga yun na umuwi ako rito. Minsan nga itatawag yun na dadalhin ko raw siya dahil sawa na siya sa mga mukha ng kasambahay namin. Pero biro lang naman niya yun. Pero alam kong minsan ay namimiss niya rin ako.
Kami na nga lang dalawang natitira sa pamilya namin kaya madalas ay pinagbibigyan ko na siya. Well, that was before. Until I found out that Rose, my little sister, is still alive. Oy, tumatawag ulit oh. Agaw pansin sa akin ni Joros. Agad ko namang tinignan ng cellphone ko na nakasilent na. Kung ako sa'yo pare, kausapin mo na ang asawa mo. Linawin mo na ang lahat total. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Buti nga nalaman mo na bago mo pa siya tuluyang papasukin sa buhay mo. E paano kung nalaman mo kung kailan natanggap mo na siya ng buo? Seryosong sabi ni Miko. Flashback. Hey mister, sabi ko pakiabot naman ng book 3 nito. Sabay pakita ng babae sa librong hawak niya. At saka itinuro ang dapat kunin na book. Kaagad ko namang kinuha ang libro na pinakukuha niya nang walang imik dahil sa pagpigil ko sa pagtulo ng luha ko. Nanginginig pa ang kamay ko nang iabot ko sa kanyang libro. Ngumiti naman siya sa akin at nagpasalamat. God knows how much I miss my younger sister. I wanna hug her, pero ayoko namang gumawa ng commotion. At mukhang hindi naman niya ako naaalala. Dalagang-dalaga na si Rose ngayon. Base naman sa pananamit niya ay hindi naman siya naghihirap. Isa pa ay nakatira siya sa isang exclusive condominium. Kaya sigurado kong hindi naman pala naghihirap si Rose kahit na wala siya ng ilang taon. Pero ang tanong, sino ang tao na nagtago sa kanya ng ilang taon? Huwag ko lang talagang malaman na may kinalaman si Ashley dito dahil hihiwalayan ko talaga siya. Rose, may napili ka na ba? Papalapit na si Ashley nang magtanong siya. Kaagad naman ay pasimple akong lumipat ulit sa dati kong pwesto habang nakayuko. Kukunin ko sana to kaya lang wala namang bukto nito. Next time na lang siguro? Narinig kong sagot ng kapatid ko. Sure ka? Sige, tara na sa cashier at kumain na tayo. Sabi naman ng asawa ko. End of flashback. Hanggang matapos ang araw na yon ay sinundan ko sila. Kahit nakabalik sila ng kondominium kung saan tumutuloy si Rose. May kaunti akong tuwa na naramdaman sa asawa ko dahil ang kapatid ko pala ang palagi niyang dinadalaw ron. Siya rin ang nabanggit sa akin ni Ashley na kasama niya noong minsan na may dala siyang mga teddy bear galing sa amusement park. Grabe rin ang saya ko na malaman ko na buhay naman pala ang kapatid ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kung magpapakita ba ako kay Rose o sasabihin ko kay Daddy ang nalaman ko at kukumprontahin ko si Ashley. Kaya nga inaya ko sila Richard na uminom para makahingi ng advice. Kaya rin hindi pa ako umuwi sa mansyon dahil kahit natutuwa ko sa ginagawa ni Ashley, ay may galit pa rin sa puso ko. Sa nakikita kong closeness nila ay sigurado kong matagal na silang magkakilala at siguradong may alam si Ashley tungkol sa buhay ni Rose. Komportable nga silang pag-usapan ako eh. Ibig sabihin talagang nagiging topic nila ang buhay ng kapatid ko. Isa pa'y nasaan naman niya nakilala si Rose. Isa ba si Ashley sa dahilan ng pagkawala ni Rose? Hanggang sa lumabas na wala na ang kapatid ko? Ang dami-daming tanong sa isipan ko at hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Kaya nagpasya na lang muna akong manatili rin sa bahay ni Daddy. Paano mo to sasabihin kay Tito? Pagtatanong ni Richard. Napailing na lang ako at tumungga sa baso. Yun na nga eh. Hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisa. Napailing din si Miko at nagsali ng alak sa baso niya. Sa akin lang pare ha. Umuwi ka muna at alalang-alala na ang asawa mo sa'yo. Baka nga mas makakabuti yun para malaman mo kung may alam ba talaga siya sa nangyari kay Rose. Para na rin mabantayan mo ang mga galaw niya. Napaisip naman ako bigla sa sinabi ni Miko. He is right. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Isa pa ay baka mawala na naman si Rose na parang bula. Maybe, it's time for me to go home.